CMU Anong Connect Season 2. Wikang Filipino. Ang wikang Filipino. Ang wikang Filipino. Ang wikang Filipino. Luma man o bago, Bawat salita'y may kwento. Tawanan. usapan, lahat ay bahagi ng Ng ating pagkakakilanlan. Ano nangyari? Ayan, isang makulay na hapon sa inyo, CMU Icon, CMU Community. Ako po, si Christian Patalat, nandito na naman po tayo ngayon sa isang panibagong episode ng CMU Anong Connect, di ba? At sabay-sabay nating ipagdiriwang ang ating sariling wika. Yan, ako naman po si Cassandra. Handa na para makibahagi at magbahagi ng mga salita para sa pagdiriwang ng ating wika. Yes. At ako naman po, si Jillian. Ayan, mga connect, samahan nyo kami na ipagdiwang ang buwan ng wika at siyak na marami kayong mapulot na kaalaman ngayong araw. Yan. O, eto na. Ay, ano yan? Ano Ito yun? yung pinaka-inaabangan yung episode 2 Ayan, maganda ng yan. CMU Anong Connect Podcast Season 2. Yes. Yes, ayan. Episode 2, Season 2, Oh, di ba? Grabe. Namiss nyo ba kami? Oh. Namiss nyo ba kami? Comment down below. Yan. Comment, Comment, diba? comment. Press 1 kung namiss nyo kami ah. Ay, Press 1 kung namiss nyo kami. 1, 2, press 8 na lang sa akin. Hindi, no, press 1 kasi. Press 1 kasi. Wait lang. Speaking of press 1, ang episode 1, napanood nyo na ba? Ayan. Yan. Maganda yan, di ba? Diba? Ano yung mga na-recall nyo tungkol siya kay Press? Yung Ako ano ko eh. Ay. Nung pinanood ko siya, live ko kasi yung pinanood, nandito ako nun sa studio, guys. Ay. Di ba, flex Ganda. tayo dun? Kasi, alam mo kung bakit. Naano ko eh, na-inspire ako sa kwento niya. Dahil ang dami kong natutuhan, grabe. Ano yun? Di ba, from scholar to, to president. Grabe yung Grabe level. Sobrang na-motivate ako. Ikaw ba, Ginoo? Ay. Ginoo Christian? Nagulat lang ako dun sa nung episode 1 kasi yung CMU, hindi pala siya City of Malabon University. Dati pa. Sinabi ni Prof, Oh. sinabi ni President na Malabon Community College pa, and parang yung journey ni Press is talagang kasabay ng history ng pamantasan natin. And nakakamangha na parang siya yung living na Living proof. living Oo. proof na kasabay ng panahon natin ngayon sa City of Malabon University. Sobrang naka-inspire. Yes. Yan. Teka, since parang napakaganda naman ng mga outfit natin, di ba? Dahil napakaganda ng outfit ng ating mga binibini, di ba? Dapat lang bigyan natin sila ng bulaklak, di ba? Si Binibining, Binibining Maraming Cass, di ba? At saka si Binibining Jill. Maraming salamat, Ginoo. Grabe. May Diba? pagkakataon. Walang ano nga. Pakiramdam ko, sobrang kanila. Ay, Ngayong araw. wow. Sige Sige nga, Marela. Wait. Amoy mo natin. Amoy hot glue. Bakit amoy glugan? Ay, sorry ah. Ayan. Ay, pinaghirapan niya to. Pinaghirapan niya yan. Yan. Sige. Tsaka speaking of, since napakaganda ng mga outfit natin, ng mga Totoo, binibini natin, di ba? Ay, Parang kaya wait ano ba? lang. Outfit Teka. check nga muna. Wait lang. Ang guluhan ko lang wait lang. Ay, may ganon. Wait lang. May ganon siya. Pinipili natin. May ganun. Outfit check. Ay, Teka. Hiram sa kapatid. Grabe. Hiram yan. Shoutout sa kapatid ko. Ang bait-bait mo, Bex. Thank you. Ayun. So, di ba? Pero, Ano pa yung mailalarawan? merong isang salita na naglalarawan ng Ano yung naglalaro? aking get up ngayon. Hmm. Comment down na hashtag simple lang. Ay, Hashtag simple lang. ay, Ganda. Ayan, tatakipan ng ating mga mukha. sana all simple lang. Kasi, pwede mong titigan, Ay, pero bawal mong hawakan. Ay, grabe. ano yun? Oh my God. Pasabog. May ganon Ay, sila. sino Si Binibining Jillian naman, napakamarikit, di ba? Ayan. Ay, grabe. Parang taga Bulacan siya. Bulacan ba to? Hindi. Taga Rizal ako. Ay. Sorry po. Ayan. Kung kay Binibini Cass, may lalarawan niya na simple lang. Yes. Ako naman, hashtag mindin. Ay. Hashtag hindi makapigil
Ay, Ay, Hindi makabasa ng Pinggan. pinggan. Ay, hashtag modernong binibining Klein? Binibining Klein? Binibining Klein ba Klein yan? sa modernong panahon. Ay, yes. Grabe. sa loob ng Grabe, libro. oo. Ano Out to check, out to check. Ah, Outfit check. Oh, ay, ikaw naman, Ginoo. syempre, Ay, hindi pa pala tapos. papahuli ba? Di ba? Syempre, shoutout kay Boss Gal, di ba? Saan galing? Hiniram lang din. Charot, galing po itong Tatawi. Galing po itong Pangulo, di ba? Thank you Ayan. po. Pabalik tayo kay, Ayan. kay Binibining Jillian. Ayan. Ano ba? Kasi may nakalimutan siya, saan galing? Ay, Ay, parang sa ano to, sa pastilan ba to? Parang nakita akong ano yan Wait, hindi naman kulang. Huwag naman. Babalik ko pa sana. Ay. Sinabi mo pa eh. Sorry Oo. po. Ayan. Ang pinagmulan po ng outfit ko ay hiram. 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 Hiram po. Thank you po sa mga sponsors ko Ayan, dyan. may nagpahiram pa na papakita mo yung mga brilyante nyo, guys. Oh. Ayan. Oo, May binibining ka. Anong brilyante? Parang anumang oras may tutunog na, uwe. Ay, Grabe. ayan, dahil nga, Ayan. ano ba yung episode natin ngayon? Oo, ano ba kasing meron? Ba't tayo nakaganito, di ba? Ayan, di ba? Kasi episode natin ngayon mga connect, dapat ready ka. Maganda Bakit yan. dapat ready? Kasi kailangan yung bibig at dila nyo ay mas mabilis at syempre, matalas din yung utak nyo pagdating sa mga salita. Di ba? Kasi hindi matatapos yung araw na to na wala talaga kayo natutunan. Totoo, Yes. totoo. Yan. Eh, ano ba yan? About saan ba ito, di ba? Pero, bago tayo mapunta sa part na yan, Pero pa bago pala. tayo dumakas sa talakay na yan, ngayong episode, may mga kasama tayong mga guests mula Ayan, sa maganda yan, Sciences. maganda yan, di ba? Siyempre. Ayan. Para hindi sila magsawa sa mga mukha natin. Ay, Naulaan, di ba? nakakasama Ayan. pala. Atin Sorry. silang papakilala yung mga panauhin natin ngayong Ayan. Paano araw. yung Ayan. hangganan? Ang una nating papakilala ay si Binibining Stephanie Cartel mula sa Bachelor of Arts in In- Political yes. Science. Yes. Ayan. Hello po, Binibini. Ayan, sino pa? Ang susunod naman is Ay, si sino? Sandara Maris Grabe. Venezuela. Yes, Mula from Bachelor of Arts, Major in Journalism. Journalism. Yes. At syempre, papahuli pa ba? Di ba? Si, Isang. ang nag-iisang. Kanina pa to napaka-pogi nung Totoo. Iba rin. Grabe. Iba rin yung Iba. iba rin yung vibes parang diba? Tigas. Ay. Grabe talaga. Siyempre, papahuli pa ba? Si Ginoong. Mali wala. Si Ginoong pala. Si Ginoong Naging isa na Kenneth natin. Lee ng Bachelor of Science in Social Work. Palakpakan Grabe. natin, di ba? Patandami pumalakpak ang Yung mga Christian. Yes, di ba? Shout out College of Arts and Sciences. Di ba? Kayo, kamusta yung week ngayon? Yes. Alam naman natin na buwan ng week. Ano yung mga nilook forward yung parang event sa Maganda yan, natin? maganda yan. Sa school? Ayan. Magandang hapon, Binibini at Ay. Ginoong Ay. Christian. Magandang hapon. Ayun. Nitong mga nagdaang linggo, ako'y labis na nagagalak sapagkat Ay, Subay. ako'y nakapagturong muli sa ating pamantasan sa Kolehiyo ng Agham at Sining ng Parang- Sabayang parang Pagdigtas. hamon ata tayo. Kenneth Lee lang. Tagalog. Ngayong araw, Tagalog. Grabe naman talaga. Grabe. Bawal magsalita ng banyaga sapagkat ang ating mga dila ay dapat nagsasalita lamang ng wikang Filipino. Pilipino. Ay, tara na nga. Parang wait lang, naiihi ako. Tara na nga. Si Sir Tingnan natin Kenneth yung na mga lang. binibini naman Yan. Sige. natin. Ayan. Tama nyo na ba ang buwan ng wika o hindi Ayan. pa? no? Yeah, Ito. si Binibining Steph. So, yun, magandang hapon sa lahat. Ako si Stephanie Cartel. Mas kilala sa pen name na Steffi Cutie Cutie. Pen name. So, yan. So, yun, bukas is sasali ako sa pagsulat ng Sanaysay. Oh, galing. Di ba? Iyon. So, tawag dito, yun yung ikakaabala ko bukas. Yun. Yung, Abangan So, natin writer yan. pala. yeah. Writer. Ang fun fact. Kasi puro mga sila manunulat. Grabe. Kaya, Ano nulat Dumako pala? naman kayo kay Binibining Sanda. Ang nag-iisa, di ba? Journalism represent. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Sandara. And ngayong buwan ng wika, 'di ba? Bukas na yung simula. And yung pinaka nilo-look forward ko talaga is yung spoken poetry. Kasi bukod sa organizer kami Spoken. nun. Syempre, Ay, organizer ka. syempre ang daming marami tayong matutuhan doon. And also, mas makita ng mga estudyante
yung gusto nila when it comes to art. And yun talaga yung pinaka ni-look forward ko bukod sa mga iba pang palaro na papakita bukas sa buwan ng wika. Ang ganda. Spoken poetry. Ayun. Ay, alam Parang, niyo ba? ay. Alam niyo ba? Wait, teka. Ano yun? Teka. Ano yan? Ako ay mahilig din magsulat. Anong sulat ba? Ibang sulat ba yan? So, yung sulat ko parang sa dump account lang. Parang ano ba naman tong mga to? Baka rant lang naman yan. Gusto ko. Yan! Rant. Mahilig ako magsulat, pero ng mga rant, mga sama ng loob, gano'n. Pero nakilala ko ng mga totoo, yung parang switch account muna kasi may baba. May sabihin na ako. Eh, hindi ganyan yung mga manunulat natin ngayon. Totoo. Ayan, siguro, pagsulat, ano yung mga kadalasang tema ng mga sinusulat mo? Ayan. Gusto namin malaman. Bilang Daming mga kalaman. manunulat din po pala sila. Ayan. Madalas ako nagsusulat ng naayon sa aking saloobin. Ay, grabe. So, Kapag yan, ako'y masaya, pag ako'y malungkot, pag ako'y nagmamahal. Ngayon, Speaking of nagmamahal. Sino ba ang pinipilian? ngayon kasi ako'y sumusulat ng ayun nga, naayon sa aking nararamdaman. Ngayon, nagsusulat ako dahil nagmamahal ako. Yes. Ito ang bawat isa. Mahal ko ang nag-iisa. Kala ko may mahal siyang isa. Siya nga nag-iisa nag-iisa. Ayan, si Ay, Binibining wow. Sundara naman. Ako naman, yung mga sinusulat ko kasi, pang ano talaga siya, depende rin sa mood. Pero mostly, nagpo-post kasi ako ng mga about sa kalungkutan. Ay, Ano, Sa sorrow grabe. side pala siya. Yan. kalungkutan, Melancholy. may pangungulila ba niya? Parang Panguli. ano, Parang, Di ba no. halata? Naka-color blue siya, oh. Naka-color Comment blue. nyo Di na. ba? Comment Hashtag na. nangungulila. I-mention nyo na yung mga namimiss nyo dyan. Please lang. Di ba? Ayan, Ayan, si Binibining Binibining Steph. Stephanie naman, ano po yung mga tema kadalasan na sinusulat? Nung nagsisimula ako, Segment mo na. sinusulat ko noon is about sa mga katatakutan o horror, gano'n. Short story. Yes. Ay, And may na-publish na ako noong 2021. Short story siya in physical book. Then, grabe. pero nung ito na, Halan, baka naman, Nakapublish. Nagsusulat ka sa Tagalog Wattpad. po yun in Tagalog language. Filipino language po pala. Ang estudyante sa faculty and horror gen. Noong high school ka pa nito? Or this? Senior high school. Oh, grabe. okay. Parang Recently lang. babasahin natin yan. Parang totoo. Anong pen mo? Anong pen name mo? Anong pen name niyo po? Sa Wattpad ba, niyo ako sa Wattpad, Steffi Cutie lang din yung pen name ko Steppy, doon. cutie. Yes. Yung iba, sinong may plug na parang name ninyo? Ano yung mga pen name Ano yung ninyo? mga, baka may, kayo, Facebook page, Yan, ganyan. pa-follow na lang ako sa aking Yeah. Facebook page na Tula ng Isang Makata. Ay, Ay, grabe. grabe. Pamagat pa lang. Kakagat na. Pamagat pa lang, mangangagat na. Oh, ikaw Ikaw, naman, ate Binibining. girl. Ako po, Binibini pala. ayun, okay, low-key lang kasi ako eh. Hindi ako alam ko yun, nag-ano. alam ko yun. Pero meron po akong Facebook page na ang pangalan po, Mga Tula na Hindi Masabi ni Loki. So, Ah, follow Finally, na sinabi lang. niya na. Ayan. Parang narinig. Trivia, guys. Trivia. Ayaw niya talagang ipagkalat na siya ang nasa likod ng page na yun. grabe. Ayan, nabunyag na. Dahil Ayan. dyan. Dahil dyan, magsisimula na tayo sa unang segment natin ngayong araw. Ay, ano ba yan? Anong segment yan? Ang pangalan ng segment natin ay Matalinhaga Salita. Ayan, matalimhagang Ayan. salita. Yes. Ano yung matalimhaga? Parang mali. Matalim. Bakit mali? Bakit matalinhaga dyan? Tapos sinabi mo matalimhagang salita. Matalim. Oo. May problema po ata sa graphics, pero matalimhagang salita po yan. Bakit? Ano ba yun? Bakit? Wait lang, Ginoo. Huwag niyo po akong pangunahan. Tama naman ako. Matalimhagang salita talaga yung in-spell ko sa aking segment dahil hindi lang dapat matalinhagang salita yung nilalaman ng segment natin, kundi dapat matalim din yung utak mo sa pagsagot. Ayun pala yun. Ayan. Witty. Oo, kaya matalimhagang Word. salita. Hashtag wordplay Ayan. pala. Alam naman siguro natin yung matalinhagang salita, no? Yung mga malalalim na salita na parang in English idioma. Pero pwede rin siyang i-define as matalinhagang salita, mga malalalim. Ayan. So, move forward na tayo. Yung mechanics lang naman ng game na ito is, magpa-flash kami sa screen ng
mga isang salita na malalalim, and then bibigyan niyo sa amin sa isang salita lang ang kahulugan nito sa inyo. Yes. Ayan. Ginawa natin siyang dictionary pala. Yes. Ayan. Pero Yun sa ang own ano nila, On interpretation pala oo, nila. sariling opinion nila. Ganda. O, magtungo na Ang tayo. unang salita natin ay balat sibuyas. Ayan. Parang Ayan. rinig na yung balat sibuyas na yan. Parang, Ayan. May kilala pa kayong balat sibuyas? parang wag kayong titingin dito sa gown. Ay, balat Ayan. sibuyas ata. Pero speaking of balat sibuyas, sige, bigyan niyo kami ng isang salita lang na kahulugan niya para sa inyo. Ayan, si Sir Si- Kenneth si- naman. Si Ginoo. Siyakin. Iyakin. Iyakin. Si Binibining Stefan. Straightforward. Pakitang tao. Ay! Ay, Kita Ay! iba. wait lang. Parang Parang ito yung, bars ba yun? Bars ba yun? parang ito yung tipong, hala, nakikita ko na yung true colors mo. Ay, ganun. Ikaw, Para sa akin po, ang balat sibuyas ay emosyonal na tao. Ayun. Yun. Ano nga ba talaga ang kahulugan ng balat sibuyas? Ayun. Ang ibig sabihin, sila lahat. Mm. Pero ang pinakakahulugan niya, sensitibo or mabilis umiyak. Ayan. Ayun kayo. Ano ba? May mga kwentong balat sibuyas ba Ayan, kayo? may mga Like, may kilala mga ba kilala kayo? ba kayo? Lari tayo. Magpapag-drop tayo ng mga boom boom. Totoo. O kaya may Oo. mga parang Kwento lang. karanasan sila na ano, naging balat Balat sibuyas sila. sibuyas. Ganyan. Ayan. Si Kayo ba? Ginawa muna. Oo. Pero sa... Ayun, meron naman akong naging karanasan Sorry po. bilang balat sibuyas nung ako'y bata. Mm. Very, ano ko, Ilan Diba? taon yan? Ilan taon yan? ah, s- Ay, oh, bata. balat sibuyas kasi lahat ng mga bata talaga na edad 8 pababa. Lalo na kasi 'di ba doon sa edad na 'yon, lahat ng experience mo babalik at babalik sa'yo nung pagkabata mo. Ano yung Ginoo? Ano yung parang naranasan yung kumbaga balat sibuyas na yun? Ano yun? Napagsalitaan lang ako ng tiyahin ko, umiyak na ako. Ayaw. Kung ano. Ay, Pero gano'n naman siguro. Parang Parang- maano ka talaga pag mas Oo. matanda. mga Oo. O, tsaka magulang lalo na natin. kapag Si ano, Binibining- parang sinigawan ka, di ba? Siyempre. Diba? Si Binibining Sandara naman muna. Ayun. Bago si Binibining Stephanie kasi parang pasabog yung definition niya. Okay. Iba rin eh. Binibining Sandara. Sa akin naman po, yung mga karanasan ko naman, isa sa mga karanasan ko na balat sibuyas ako, siguro yung kapag tungkol na sa academics or sa grades. Kasi Oo. kapag ganyan, ako kasi yung tipo na tao na mahalaga talaga sa akin yung ACADS. So kapag minsan nakakuha ko ng mababa, parang feeling ko parang feeling ko Kabawasan yeah, sa'yo. parang may kabawasan sa akin. No. Kabawasan. Kasi Hindi naman. pero hindi naman. Pero for me, nag-i-improve naman ako ngayon. Hindi naman ako sobrang Ayan. balat sibuyas. And alam ko yun, na yun yung mahalaga Totoo. sa atin as a person. Kumbaga, nakakausad ka. Ay, Kasi ikaw nag-grow Binibining pa. Stephanie. Ayan. Iba yung kahulugan mo. Paano ulit yung kahulugan niya? Ano niya? Balat kayo. Mapagpanggap eh. O, bakit? Ano ba? Parang may May hugot. Hugot? Bakit? Siguro, madali kasi kung makakita o madama yung isang tao kung pakitang tao ba siya o gusto niya ba ako o hindi. So, ayun, marami na rin ako experience sa mga nakakasalamuha kong tao, sa mga kaklase ko o kung sino man tao nasa paligid ko, mga kamag-anak ko. So, ayun, para sa akin kasi yun yung balat sibuyas and ngayon alam ko na kung ano talaga yung kahulugan nung salitang ito. So parang may siya, yung punto ni Binibining Stephanie is yung balat sibuyas para sa kanya is parang nagpapanggap na tao sa harap niya. Ginagamit yung balat sibuyas, Totoo. di ba? O dahil, Ayan. ang ganda naman ng Maganda yung word na balat sibuyas. Mm-mm. Kahit So, ganyan. tumungo naman Okay, tayo. next na word naman is isang kahig, isang Isang tuka. tuka. Ayan. teleserye O, anong vibes. isang word Totoo. nyo? Anong definition? Ikaw Binibining Stephanie. Mahirap. Ayan. Next. Mahirap. Isang word lang. Mahirap. Ay, Bawal po Mahirap. kayo ay, bawal po kaya gayo. Bawal. Bawal po. Naghihirap. Progressive. Nagaganap. Ikaw, Binibining Sandara. Kahirapan. Ay, grabe. Pinara-praise lang kita. Ayan. Mahirap, naghihirap, kahirapan. Ayan.
naman sila. Ah. Pero ang ibig sabihin, pinakahulugan niya, isang kahig, isang tuka, is parang sakto lang yung kinikita mo para pangkain mo araw-araw. Alam naman siguro natin na marami tayong kababayan na isang kahig, isang tuka. Ayan. Kayo ba? May mga kwento ba kayong ganyan? Na parang sa Ayun. moments in life nyo, parang feeling nyo, isang kahig, isang tuka Mm. nyo lang, ganun. Ikaw, Parang- yung Kenneth. Lahat naman tayo nakakaranas nitong isang kahig, isang tuka. Tayo bilang estudyante, 'di ba? Isang kahig, isang tuka ang paghihirap natin sa ating pag-aaral, 'di ba? Pinaghihirapan natin bawat grado na nakukuha natin sa Mm. araw-araw, Totoo. 'di ba? Makakuha ka ng mataas or mababa, parang okay na sa'yo. Kasi nga, ito lang yung kaya mo. So hindi lang pala nalilimitahan dun sa definition na dapat mahirap ka. Totoo. It goes beyond. Mm. Diba? Ang ganda. Ayan. Ang ganda. Binibining So, binibining step. Paano mong nalamang isang kahig, isang tuka ka? May ganun ka ba? Paano mo nalamang Ayun, sitwasyon? may karanasan na rin ako nung bata pa lang ako. Kasi yung lola ko, siya lang yung nagtatrabaho sa amin. So, naranasan ko kumain ng ang ulam ko sa kanin, yung Milo. Kung naranasan nyo yun, Ay, masarap. Yan. Milo. Tapos, Parang champurado yun ah. Oo. Champurado. yung mga napipilit-pipiso na chips, Chicheria. chicheria, yun. Tapos, yung toyo. Yan. Ako rin, So, yun, ano ko rin. talagang nasabi ko na mahirap talaga kami. Pero, ayun, kahit papano, nakakaahon naman kami sa isang Oo. araw. Nakakain naman kami kahit papano. So, yun, pinagpapasalamat na rin naman namin yun kay Lord na may nakakain kami sa isang araw. Oo, yun naman Ayan. talaga yung mahalaga, yung Mm. nakakakain tayo, di ba? Ikaw, Kahit binibining papaano. sandata. Yan si Pinipining May Sandata. kwento ka bang isang kahig, isang tuka? Ako po may kwento rin ako. Parang same lang din po siya kay Ate Steph kanina. Yung bata kasi ako, nasunugan kasi kami. Around 2010, doon din sa sa Navota. So, yung nangyari nun, syempre wala kaming nasalbang gamit talaga. As in, wala rin kaming nasalbang pera, ganyan. Grabe pala. So, ayun, naranasan kong kumain din ng mga chicheria, yung mga tigpipiso, ganyan. Yung Milo nga, ganyan. Tapos, hati-hati din kami sa biskwit. So, naranasan talaga namin yung isang kahig, isang tuka. Pero, syempre, thankful din kasi isa siyang karanasan. Hindi man sobrang ganda, pero memorable siya kasi iba yung tinanim nun sa puso ko as a person. Saka nagkaroon ng kumbaga yung kahirapan. Parang almost lahat tayo nakaranas ng isang kahit isang tuka. Oo. Pero it made us, yun yung naging kung ano tayo ngayon. Oo. Kumbaga naging leverage natin, Nag-shape naiintindihan sa- natin na kailangan natin itong maranasan. Saka naging resilient tayo, naging matatag Ay. tayo, di ba? Tsaka mas pinahalagahan natin yung meron tayo ngayon. Yes. Kasi nanggaling tayo sa mas mahirap pa. Ayan. Ang Ayan. next naman na word natin Words. is bukas ang palad. Ganito Ayan. po ba yan? Ay. Ay, ganito. Ay, Parang bubukas kasi. parang manonood. Nanampal. Ibang bukas palad yan, Ben. Patingin ang palad. Wait lang. Ay, manghuhula Parang pala. wait lang. Di ba ba yan? Anong nababasa mo? Parang nabasa ko na maging successful ka. Yes. Parang may susungasalan kang sikat na tao. Ay, Ay, sino yan? Ay, sino ba? Sino yan? Ay, Emil lang. sana yung successful lang. Ako na Ayan. yun. Hindi Penge, na penge. na palad. Ayan. Ay, Tanungin natin sila kung ano yung one word na definition nila ng bukas Bukas. ang palad. Mapagbigay. Ayan, Ayan. magbigay. magbigay. Matulungin. Ayan. Kay Binibining Sanda. Sure, nasabi na nila yung pinaka-ano. Bawal Free. manggas. Bawal ulitin. Bawal Pwede ulitin. Please, bawal mag- May parusa. O sige, mabuting tao. yun. Ayan. So, Grabe. mabuting tao. Lahat naman sila tama. Mm. Pero ang pinakakahulugan niya lang is maawain ka o lagi kang handang magbigay sa nangangailangan. Yes. Ayan. Kayo ba? Bukas palad ba kayo? Eto na. Ayan. Hindi. Dito natin malalaman. Okay. Skipin nyo. Bukas palad naman. Saan? Sa lahat ng Kanino? sa lahat ng aspeto bukas palad naman akala tayo. ko. So, kasi bilang isang social work student, Hey, Yeah. gamitan na natin ng mga theory. Di ba? Oy, wag muna. Hindi, kasi bilang kami is manggagawang Pilipino.
or manggagawang panlipunan, bukas palad kami kahit kanino. Bilang personal naman, marami na tayong natulungan nung tayo'y pumasok sa politiko Ay, hanggang sa hindi na tayo politiko. Nakakatulong tayo. Bukas palad tayo sa lahat ng nangangailangan. Mapa-advice, mapapera, or kung ano man. So talagang ano, no, nasa puso ni Kuya Kenneth Lee yung pagtulong at Yes. pagiging bukas palad bilang isang social Totoo. movement. Yes. Pinaguhugutan. And ikaw, Yan. Ay, diba? binibining sa. Ako rin, ganun din naman ako. Kapag meron ako, nagbibigay naman ako kahit papano. O di kaya minsan, ililibre ko din yung mga kaibigan ko Yes, yun kapag yung masarap. kapag kung meron ako. Pero kapag wala, yun, tis-tis tayo. Wag na muna kayo. Oo, di ba? ganun Na. siya. Ayan, si Binibining Sandara. Ganun For din. the last. Parang copy-paste na lang lahat. Pero yan, Ayoko siguro bukas ang palad. Iba-iba kasi yung pwede nating maibigay sa isang tao. Maaaring, yun nga, advice, tulong, pera, financial, yung mga gamit, ayan. Yun yung mga naranasan ko din. Siyempre, isa sa importante, isa sa mga mahalagang bilang isang journalism student, yun. Yan. Isa, gumamit na rin. Copy-paste. Ayan. Mahalaga na tayo rin, mahalaga na bukas tayong tumulong sa mga kapwa nating estudyante para makakuha rin sila ng mga totoong balita, di ba? Yun lang. Ayun, yung, sige, last word na lang natin is Hiraya Manawari. Yan. Hindi siya matalinhagang salita, pero gusto ko lang siya i-add kasi maganda yung kahulugan niya. Hiraya Manawari. Gusto ko na siya bago natin i-ano talaga. May pa-surprise. Familiar ba kayo sa Hiraya word? Manawari. Isang word. Ano yung sabihin niya sa Dalawang word kasi nasa isip ko. Ano? Isa lang. Magkatotoo. Ayun. Si Bini. Ikaw, Winnie. Sa akin yung Hiraya Manawari, kumbaga ito yung salita na kung ano man yung mangyari sa inaharap in the future. Ganun. Ayan. Mm. Ikaw, Winnie. Yung naiisip ko dyan is yung panalangin. Kumbaga parang iniba lang siya na word o na salita, pero yun nga. Kumbaga panalangin siya na magkatotoo mangyari yung yung pangarap mo sa hinaharap. Ayan. Ganda. Silang lahat. Kasi yung ibig sabihin ng first word na Hiraya, pag-asa. At kung pinagsama sila sa Hiraya Manawari is sana mangyari or sana matupad. So parang isa siyang manifestation. So parang sinasabi mo siya. Pwede ring pag-asa, di ba? Tsaka parang makikita mo sa Manawari yung parang yung Mangyari. mananalangin ka Oo. na Saka sana yung mangyari. mangyari, gano'n, di ba? Parang sa last na lang, gagawa tayo, may onting game tayo. Dudugtungan niya yung word. Hiraya Yes, Manawari blank. Oo. Sige. Ayan. Sino tayo? Ano yung mga Ano hiraya? yung Hiraya, iyo? gusto mo, ihuli na natin to si Ginoong Kenneth. Kasi Oo, parang iba yung Siya yung pasabog eh. Hiraya Manawari. Si Binibining Sandara, banggitin mo muna yung word and then yung kahilingan mo. Siguro Hiraya Manawari, magkapera. Ako rin sana. Di ba? Sabi dyan. Ako rin. Ayan. Ikaw. Damay mo na lahat. Hiraya Manawari, sana makapagtapos ako ng pag-aaral. Shout out sa mga foreigners. Comment, guys. Ayan, nasabi na nila lahat. Ay, kayari ka na. Ayun, gusto ko. Ito yung parang Hiraya Manawari. Ayan, gusto ko. Hiraya Manawari na Isa lang, magkatagpo ang ating mga puso hanggang dulo. Parang ito yan. Teka lang. Ano nila? Explain. Bakit sana magpo ang inyong mga puso? Ayun ang dalangin ng aking puso. Dalangin ng aking dalangin ito ng aking pagkatao, ng aking puso mula noon hanggang sa ngayon. Yes! Sa mga susunod pa na taon. Yes. Yan. Kayo ba? Kas, Kasi may ano eh, kailingan ba kayo? May Hiraya Manawari ba kayo? Hiraya Manawari. Hindi na kami maging isang kahig isang pa.
May ano rin Charot. pala. Hindi. Hiraya Manawari, maiahon? Yan, maiahon. Aking pamilya sa kahirap. Pero di naman kami mahirap, pero Sakto lang. pero sakto Ikaw Sakto ba? lang. Yun Ako, sakto lang. Hiraya Manawari, makita ko yung pinaka-purpose. Oh. Lalim na, di ba? Ah, Ano sabi na nila lahat eh. Bawal Hirayang Manawari, sumapit, ha? sana maging ligtas lang palagi yung mga mahal sa buhay. stay safe pala. Ang ganda. Totoo, Hiraya Manawari. Oo. Madalas ko lang yan nababasa sa mga caption ng mga mga graduate ganyan. Kasama nung padayon, Oo. di ba? Batayan. Ayan. So, ayan pala yung meaning ng Hiraya Manawari. Ay, wait lang guys, kasi may nag-comment Ay, sa ating ayan. live, di Ayan. ba? Shout out po Sabi, kay Ruby May Colos. Ay, Sinabi niya, Sabi may niya. Hiraya Manawari din siya eh. Sabi niya, Walain natin yan. Walain natin May yan. mga Ang dami. Hirayang Manawari po kayo dyan, ang guys. dami, dalawa. Sabi niya, sabi ni Ruby, Hiraya Manawari Pumaldo. Kasi natin yan. Ano ibig sabihin nun, ha? Anong pumaldo? Pera pa isa. Magkapera, sabi niya. Yes. Tapos sabi pa niya, sabi ni Binibining Hiraya, Binibining Ruby, sabi niya, Hiraya Manawari, sana malibre rin ni Kuya James. Dapat kay Kuya James. Kay Kuya James. Hirayang Manawari si Nico James Sauro. Sabi niya, Hirayang Manawari, miss him so much. Kasi natin yung pag-usapan. Sweet, grabe. Ikaw ba, Nag-comment si Kal? Ma'am Jen. Nag-comment si Ano Ma'am sabi ni Jen. Ma'am Ay, wait Jen? lang. May sinabi si Ma'am Jen. Ang gagaling daw. Tatapo Uy, pogi. Galing. Hindi, Grabe, thank you, ma'am. Thank you po. Tsaka wait Ayan. lang. Wait lang. May lasiraya daw. Ay. Kay Angeline Rivera, di ba? Sino sabi? yun? Sino yan? Sino yun ang Hiraya Manawari na natin? Sana makagraduate daw. Hiraya Ay. Manawari makagraduate. Makakagraduate ka po. Ako po magsasabi sa'yo. Ay, grabe. Ito naman, di ba si Kuya Kenneth Lee, sabi niya, Hiraya Manawari, sana magtagpo ang ating puso. Baka may ganyan din kayong moment. Yes, di ba? Comment down below, di ba? Kaya, Sino Yan. kaya? Sino kaya? Kilala niyo, magbigay ng clue. Magbigay ng clue. Kayo. Ano? Sila, Parang nanahimik ka. parang nasobra na ito sa Oo. Hiraya Manawari. Oo, kasi parang, ano na nangyayari? Wait lang. ayun. Wala lang. Hiraya Manawari, sana maging masaya tayong lahat. Oo. Ganyan, di ba? Tsaka, wala lang. Ang ganda naman talaga kasi. Di ba? Time na para mag-move na tayo. Mag-move na tayo. Move on na. Napapahinto din ako eh. Parang nagre-reel, parang nakapano. Ayoko na pusa di. Parang sumasara ang Tama, aking palad. Binibini, tama na. Tama na. Itigil na. Ay. Ayan. Wait lang. Ano nangyari dito? Ano ba yun? Ng Pasko. Binibini, nasisiraan na ata ng bait. Be. Okay ka lang? Ay, ano ba? Ano ba yun? Ano parang... Hindi, kasi nagre-ready ako, hinahanda ko yung dila ko. Ay, Kaya nga grabe. sabi, Parang hindi. Parang... Piling Jillian kanina, di ba? Kailangan ready ang ating mga dila. Kala ko naging Di ba? sisisa ka eh. Hindi, kasi tapos na tayo sa mga matalimhagang salita. Mm. Ngayon naman, dadako tayo sa Connect Alin! Yan. Ayan, ano ba yan? Connect palit. Ito yung mga konektadong salita, mabilis na ipagpalit mula sa isa pang salita. Isa pa. Tagalan natin. Ano yan? Magagalwit. Ay. Mga konektadong salita, mabilis na ipagpalit mula sa isa pang salita. Isa pa. Mabilis. Mga konektadong salita, mabilis na ipagpalit mula sa isa pang salita. Isa pa. Mga konektadong salita, mabilis na ipagpalit mula sa isa pang Sino mas salita. mabilis pa? Salita, mabilis na ipagpalit mula sa isa pang salita. Wala, ang bagal. Gusto ko mabilis. Gusto ko mabilis. Konektadong mga salita, mabilis na ipagpalit mula pa sa isang salita. Ano yun? Ito na nga, Ayan, ano ba yan? Parang nakakugulol ka na. palit. Ito yung tinatawag nating Pilipit dila. Sa English, ito ay tongue twister. Tongue twisters. Yan. Pilit. Yan. Wait lang, ano yun? Ano yung tongue twisters sa Tagalog? Pilipit dila. Pilipit. Kaya connect palit. Kaya Diba? connect palit. Kaya, Yan. speaking of tongue twisters sa Pilipit dila, may mga naihanda ka pang Pilipit. Siyempre Ayun. madami, pero bago na yan, Ay, gusto ko eh. alamin natin kung ano ba
ang Pilipit Dila. Hmm. Ayan. Ang Pilipit Dila o tongue twister, ito yung mga pangungusap o salita na mahirap bigkasin dahil madalas pare-parehas sila ng tunog. At pare-parehas din ang mga salita na para bang, wait, may hilo ka na lang bigla kasi. Kasi parang, May kami Pasensya na po, nahilo sa guys. UB. parang may hilo ka na bigla. Salita na to, di ba? Like, wait lang, paamoy. Hindi. Papakalma. Sige, sige. Ganun ang, ang Pilipit nila. Yun yung mga mahihirap bigkasin. Mm. Sige nga, bigay nga. Pero ito ang tanong ko sa kanila, sa mga, Ay, sa mga, Ganda yan. Tagalog ng guest, Panauhin. Ano? Mga panauhin. king, Ano? palaro sa mga panauhin. Ah, Ano Yan po, na yan. kakasaba kayo? yes. Kakasaba. Kakasaba. Kakasaba rin, di ba? Kakasaka. Yes, yan the energy. Diba? Palakpakan naman natin. Kulang, kanina. So, Yan. ayan. Ready? Kaya ba kayo? Diba? Ayan, handang-handa na kami. Yes. Paliwanag ko mechanics ng game. Ayan na, ayan na. Yan, ito ang mga standard. Hindi, ito ang mga dapat nating sinusundan. At Pamantayan. Sayang. Grabe mo, tayan. expert pala tayo Una, dito. Dapat mabilis. Mabilis Magsalita. Hindi magsalita. pwedeng pagalan, hindi pwedeng mabagal, hindi pwedeng... Bawal magkamali. Yan. Bawal ka nagkakamali. Ay, bakit Talaga yan. tayo magkamali? Kasi meron tayong parusa. Ayan, ayaw pinakailangan ko eh. Ano ba yan? Ano parusa Sisisi yan? sila. Ang Sisisi na parusa sila. natin ay Ayoko na. Ay. Ano ba ito? makakaramdam kayo ng halo-halong emosyon. Pero Oo. isa lang ang Isa lang. Isa lang ba yung pinakamahibabaw. ibabaw? Alam niyo kung Senses ano nyo. yun? Tanongin niyo ako. Ayan, Ano yan? Ano yan? Mapapaganito ka. Ay, Alam mo kung ano yun? Kasi ang dito pa naman, ay. Ano yun? mga ngasi. Mangangasim. Bakit mangangasim? Kasi ang consequence natin, kapag nagkamali kayo, kakain kayo ng kamyan. Parang Ayan kailangan na. po sa usapan niya. Kamyas na, Ayan. kamyas na, walang asin, at walang hugas. Yung mukha Wala ni palang Sir. hugas yung kami. Yung mukha ni Sir Ken, no? Parang grabe. Teka lang ha. Parang may pinagsisihan. Ayan na, ayan na. Inukasa yan, gamit yung... Ayan na, Francis, maraming magandang dilag. Ito pa, meron pa palang dagdag sa ating, mechanics ng game. Makukuha nyo ang mga salita. Nasaan ang sisidlan? Sisidlan. Nasaan ang Sisidlan. Pasok. Yung dancer mo na sa Ayan, Kuya Ay, Will. Walang libre marine. Ayoko na, Walang ganon. Sinungaling pala yan. Walang ganon. Hindi Walang ganon. Isa daw, kailangan daw may sayaw. Ipasok ulit. Ulit. Kailangan may sayaw. Ulit. Isa pa. Kunwari wala kayo. Oo. Kunwari wala kayo. Kunyari naglag. Kunwari naglag, ganyan. Pasok. Ang sisidlan. Sisidlan Sisidlan girl. girl. Sisidlan girl. Pasok. Thank you, ma'am. Salamat po sa mga nakakalam sa Pusimaw. Imahin natin. Ayan, di ba? At sisidlan girl. Bilis. Ayan. Ayan. Makinig sa class. Ay, Ay, wala pala ako sa class. Handa na ba? Ayan, handa na ba? Pinaka-excited ako sana may kumain. Totoo. Ayan. Kapag nandito lahat ng natin, Philippine Dila, Oo. bubunot kayo isa-isa. Tapos kung ano yung mabubunot nyo, ayun yung babanggitin nyo na dapat walang hanggar. Walang titigil hanggat hindi na makakain ng kamyon. Ay, joke lang, hindi. Dito kayo kukuha ng mga sasabihin nyo. Pabilis ng pabilis Totoo. Go. Ready na ba kayo? Ready na, handa na ba? Sino ang pinakas ng loob? Sino Ang mga una, ang binibini. Siyempre, binibining sandara na, di ba? Lalayo pa ba tayo? Ay, para Ayan sa na. Ay! Siya na po yung Siya na rin Okay. tagal naman si Rilip pa? Ayan. Ayan, para sa unang. Kasi pa muna ng mabagal. Kasi hindi pa naman Ano muna ang Ano muna pinipila? word? Ano yan? Anong pinipit dila mo? Ano yan? Ang pinipit Para maganda.
Yung nabunod ko po ay siopaw, Yeah! Favorite part ni Kuya Chris. Ang hirap talaga niyan eh. Siomay, siopaw pala. Siomay, siopaw, suman. Siomay, siopaw, suman. Basta muna natin kay Sandara yung Oh, normal lang muna. Ayan. Ayan. Ano? Okay. basahin mo muna, basahin mo. Siomay, siopaw, suman. Oh, Ayan. okay. Ito na, ito na, ito na, ito na. Ayan na, ayan na. Ito na, ito na. Asan na yung kamyas? Asan na yung kamyas? Asan na yung kamyas? Papasok ulit. Si Sidlan girl. Hindi na si Sidlan girl. Kamyas girl na. Ilang kamyas na Aming kamyas. Grabe. Ano ba yan, be? Ibigay mo na, be. Wait lang mga Pilipino, di ba dapat game and proper tayo dito? Bakit tayo nagsisigawan? Balik. Wait lang, manhihil. Kaayos muna kami Wait lang, hashtag simple lang, hashtag manhihil. Ipagpaumanhin po ninyo ang aming paglalabas Umanhin, ng ating umanhin. boses. O yan, ready ka na ba ulit? Bibinig Sandara. Ready na. Ilabas na natin si Kamyas Girl. Kamyas Girl? Ayan. Hit. Ang hindi. Iba rin. Ayan. Ayan. Dahil para makita ninyo yung consequence. Pakita mo na sa kanila. Ayan. Alright. Ayan. Okay na. Okay na. Okay na. Start. Let's Ayan. go. Ayan na, ayan na. Sandara. Go. Siomay, siopaw, suman. Siomay, siopaw, suman. Siomay, siopaw, suman. Pisa po yun. Pisa po. Akala ko totoo na. Parang feel na nga na to. Parang Hindi talaga sila niyan. Parang wait lang. May number ba? Ilang beses sabihin? Ilang beses? Oh, ilang beses? 5. Sige, Lima. pabilis Limang mo beses, na. limang beses dapat mabilis na. Mabilis. Sige, go. Go. Okay. Siomay, siopaw, suman. Siomay, siopaw, suman. Wala. At dahil dyan. Siguro sabay-sabay na lang. Oo. Sabay-sabay na lang para hindi sila mahingi. Oh. I-next na muna natin, basta may consequence na si Bibining. Ano? Binibini Sandara. Ay, nagbibigay. ako pala muna ulit. Sino Diba? muna? Yan. Ay, next question. Ay, ano? Para, Ayan. So, kasi binibining step naman na, di ba? Kuha na. Ayan. Sana mahirap. Hiraya manawari, sana mahirap. Ay, kinonekta na agad. Mabilis. Ayan, ano nakuha ni binibining step? Tamis? Sige. Ay, gusto ko eh. Sige. Yan. Pakita mo nga kung gano'ng haba. Pakita niyo pa ang haba. Ayan. oh. Sige, busin mo na ng daan, marahan. Yes, Bilibin. Sumasaway ng pasaway ang nagsasaway na sanay magsaway. Ayun, talo na po tayo. Ano? Sumasaway. Grabe yun ah. yung haba yung kanya, pwede niyang basahin, pero dapat Saway. mabilis. Oo. Dapat mabilis. May perks. Ano? Sumasaway. Ano? Pwede mong basahin, pero dapat Sumasaway mabilis. ng pasaway. Habang Ayan. silang nagsasaway. Sumasaway. Sanay Sumasaway. Ang magsaway. mga, Dumi di ko magsabi. Ayan na. Ayan. Kain na lang. Be, parang lahat sila kakain. Pati mo Ang ganda. yung what? Ayan eh. Ikaw binibini, ikaw magpalaro. Oh. 1, 2, 3, go! Sumasaway ng pasaway ang nagsasaway na sanay magsaway. Sumasaway ng pasaway. Parang mali na doon. Parang, Wala ka yan lahat. parang ilang Ayan. kayo doon. Okay, last guys, last na. Grabe na. Si Wait Bilibili. guys, wait lang. Ang pinaka-last. ay, parang nilipulan niya talaga parang magkamali. Ayan. Ayan. Ano yan? Ang grabing kahiyan to, digital footprint pa. Ipasok na. Ayan. Alam, pambagal. Wait lang, kinakabahan. Kinakabahan ni Kuya. Ayan, I think. Sige, suka, di ka. Ha? Ay, Parang kaya. Kaya-kaya. Go. 1, 2, 3, go. Butiki, bituka, butika. Butiki, butika. Bilis. Isa ba? Isa pa. Butiki, bituka, butika. Magal. Butiki, bituka, butika.
Onti na lang, onti na lang. Pwede bang ano na lang, yung mekaniko ni Monica Ay, Mac? Hindi, alam na nilang lahat yun. Alam na nilang lahat yun. Okay, 70. Ayan na, ayan na. Okay. O, Alam niya. dahil, Pinakihintay natin lahat. dahil tatlo Scam. sila. Scam. Yes, girl. So, Yes, girl. Butiki, bituka, buti. Ayan. Sige na tayo. Kami, girl, ikaw bibigay nito sa kanila. Ari mo ba kaming paunlakan? So, Ayan, ayan. sabay-sabay. ayan, kuha. Kailangan sabay-sabay kumagat. Kahit isang kagat lang Oo. ba? Or isang katspusin. Isang kagat na lang para maawa tayo sa kanila. Ay. Ay, that's malaking... Alam niyo lang, may Yan. Ayan. Eh, sige, isang break na lang lahat. Isa. One, Isa, dalawa, tatlo. go! Lutong. Guys, i-focus ang camera sa kanila. Ay, parang hindi maangas yun. Ay, Pusin nila. Kasi, dapat pala ano to, no reaction. No reaction. No reaction pa. Ayan, talaga. Sa inyo na yun. wala, parang walang asim. Wala, parang Parang walang asim. Parang kayo kayo nag-games. Yeah. Ay, tinrang kayo. Yeah. parang tayo yung tinake over nila tayo. Ang galing. Ngayon pa naman natin sila. Ang gagaling. Yan, pero bago yan. Hmm. Hindi matatapos ang segment ko, syempre, nang di nyo nasusunod. Ah! Oo nga naman. Alam. Pwede po ba mag-back out? Wala na tayong time. Wala na time. punta. Wala na tayong time. Pero parang maliligas kami. Wala na punta. Wala na po talagang Meron time. pa, meron pang time yan. Oh, yan po. Ayan. Ayan, wala na time. Nakaligtas Hey po guys, kami. makiligtas po kami. Ayan. Yan, di ba alam naman natin na sobrang sayang matuto kapag alam nating nag-enjoy tayo. ganyan. Yes, Kasi yung isang living proof din ng Pilipit Dila na natututo tayo ng mga bagong salita, bagong pangungusap, na kahit mahirap bigkasin, di ba? Na at the same time, natututo tayo doon. Dito mo makikita Diba? na mayaman yung wikang Pilipino. Totoo. Hindi lang to nagsistay dun sa kung ano lang yung pagkakausap natin. Meron tayong mga Pilipit Dila, mga Pilipit Dila. na iba't Totoo. ibang pwede nating gawing sa ating wikang Pilipino. Ayan. Since marami na kayong alam na parang mga salita at na-ready na rin ang utak ninyo, baka ready na kayo sa mas seryosong talakayan. Ayan, guys, Yan. papasok na tayo sa mas seryosong talakayan dahil Ayan, handa na ba kayo? Konektado ka pa ba? ay, Besh, konektado ka, di ba? Abangan ang susunod na segment sa pagbabalik ng CMU Ano Connect. Mic, lights, camera, action! Gusto mo ba ng kakwentuhan? O gusto mo ng tawanan at sikahan? Halina, pag-usapan natin yan. Konektado ka na ba? Ituan. Tara, samahan niyo kami sa aming podcast para bigyan natin ng boses ang mga kabataang malagwenyo. Dito sa CMU Ano Connect Season 2!
Lights, camera, action! Gusto mo ba ng kakwentuhan? O gusto mo ng tawanan at sikahan? Halina, pag-usapan natin yan. Konektado ka na ba? 3, 2, 1. Tara, samahan niyo kami sa aming podcast para bigyan natin ng boses ang mga kabataang malagwenyo. Dito sa CMU Ano Connect Season 2! Ayan, at nagbabalik na po muli ang pinaka-inaabangan nating programa, ang CMU Anong Connect. Ngayon, ang ganda kasi kanina, nung bago tayo mag-commercial, yung mga natalakay natin is about sa mga malalalim na salita, matalimaga, mga hiraya manawari, ganyan-ganyan. Tapos, sumunod naman doon, mga pilipit-ila, yung siomay-siopaw, sumunod na yan. Diyos ko po. Pero, nakakatuwa kasi, yung mga natalakay natin na yun, parang nakita talaga natin na may kulay at may anyo yung wikang Pilipino. Totoo. Diba? Kumbaga, mas nakilala pa natin yung wikang sa atin. Nakita natin na, ay, hindi lang pala, pag sinabi natin Pilipino, hindi lang basta Tagalog yung Yung wika eh. Totoo, kasi malawak. Malawak talaga. Ayan. May anyo, Marami may talagang kulay, naku. isa nga. At dahil dyan, kanina tinalakay natin itong mga light, mga magagaan na palaro na about sa wikang Pilipino. Ngayon, tutungo tayo sa mas, Seryoso. hindi naman sobrang seryoso, Oo. di ba? Pero, tayo, mas seryoso ang usapan natin at ang talakayan, di ba? Dahil may ipapakilala tayo. Parang kakarating niya lang. Totoo. Kakarating na lang fresh din. Oo, Ang fresh. Fresh, di ba? Dahil Napakagwapo. sa mga nakakilala po sa kanya, sa ating guest po ngayon, sa ngayong segment po natin, na pinamagatang Kwentong Wika. Ayan. Ayan, yung Kwentong Wika, ipapakilala natin. Itong guest natin to, kilala to sa College of Arts and Sciences. Diba? Personally, naging professor ko siya. Naging professor ko siya sa signaturang Philippine Popular Culture. Ako naman po sa Philippine Literature ngayon. Ako naman po, sa Pilipino, sa iba't ibang larangan at disiplina. Yes, o di ba? Parang kuha-kuha niya talaga yung parang ano natin, Totoo. magiging usapan natin ngayon, di ba? Oo, tsaka siya yung pinakasikat. Ay, Grabe. Pinakasikat. Kilala mo siya. Makikilala pinaka-fresh, pinaka-gwapo, di ba? Pag tinanong mo yung pangalan niya, kilala siya ng lahat. Totoo. Ayan na. Kaya, wag na tayo magpatagal pa, di ba? Kilala natin siya. Ayan, ang guest po natin ngayon ay si Doc Jose Roque Pablo Jr. Yes! Welcome po natin! Ayan. Maraming salamat. Ayan. At pahintulutan mo na ako na bumati. Okay, magandang magandang gabi na pala. Ay, Okay. oo nga. Sa ating lahat, magandang gabi lalo na sa ating mga manonood dito sa ating CMU iConnect Podcast. iConnect Yes. Podcast. Doc, Magandang maraming gabi. salamat po dahil napagbigyan niyo pa po kami. Nagpapasalamat po kami at pinaunlakan niyo po ang aming imbitasyon. Grabe. Naman, okay. Sino ba naman ang makakahindi sa Yes. imbitasyon, di ba? Lalo na ng journalism. At syempre, ang nasa likod ninyo, ang inyong tagapatnubay, Yes. si Ma'am Jen. Yes. Shout out po kay Prof. Jen. Yes. Malakas po talaga. Ayan, Yes, Prof. Ma'am Jen. Doc, kamusta naman po kayo ngayong Agosto? Mabuti. Okay. Siyempre, kahit na tayo ay nakakaranas ng, at alam naman natin, na panahon ng tagulan. Ayan, makulan sa Oo, ulan. madalas, wala tayong pasok, ganyan, ano. Pero, pinipilit pa rin natin, siyempre, na magkaroon tayo ng kaugnayan sa ating mga mag-aaral kahit na tayo ay nag-online class. Ayan. So, tuloy-tuloy pa rin. Ayan. Ayan, dahil nakamusta na natin si Doc. Dahil at nasabi na natin ang segment natin which is ang Kwentong Wika. Iikot po ito, Doc, tungkol sa talakayan natin about sa progresibong nangyayari sa ating wika, which is ang wikang Pilipino, Mga pagbabago. pagbabago,
Yung mga kasaysayan, kahalagahan, di mga ba? hamon. Yan. Yes. Pag-usapan naman natin to, mas seryosong usapan naman na. Dahil, Doc, handa na po ba kayo, Doc? Handa na po. Ayan ang Handa na. Sabi ko Ayan. nga, para sa journalist. Yes! Lagi Lakas talaga natin. Lakas talaga. Ayan, dahil dumako na tayo, ang una natin pag-uusapan is yung kahalagahan ng wikang Pilipino. Dahil, doon kapag ba hindi na natin ginagamit yung sariling wika natin bilang pangunahing pamamaraan ng pakikipag-usap, sa pagsusulat, di ba? Yung pakikipag-ugnayan, kumbaga. Nawawala na rin ba yung bahagi ng pagkatao natin at yung pagkabansa natin bilang isang Pilipino? Ang magiging sagot ko dyan ay oo, siyempre, mawawala. Siguro sabihin natin na yung parte, okay? Pero hindi naman siya yung kabuuan ay mawawala. Oo. Kasi gusto kong ulitin ulit at nako ko sa iyo kanina, yung salitang progresibo. Okay? So mawawala yung bahagi, pero siyempre, hindi ito tuloy-tuloy at hindi ito makikita natin ng isang iglap lang. So ito ay tatakbo pa rin yung mga panahon, ibig sabihin mahabang panahon ang gugugulin para ito ay tuluyang mawala. Kaya nga, yung iugnay ko doon sa progresibo sinabi mo kanina, dapat palaging nahandoon yung progresibo dahil nagbabago. So ibig sabihin, huwag natin pabayaan, huwag natin bitawan, alagaan nating mabuti talaga yung wika na nahandito sa atin. Kasi nga, yun yung nagpapakita ng ating identidad, nagpapakita ng ating pagkatao, nagpapakita ng ating buhay, dahil ito ay kasama na sa kultura. Tama si Okay. Doc. Kasi nakadikit na sa atin to. Hindi mo na matatanggal to. Totoo. Kahit na napakadaming pagbabago, hamon man. Mm-mm. Ilang dekada na rin ang nagdaan, nagbabago na rin ito, pero hindi dapat mawala. At yung kahalagaan nito, tayo na lang yung magpapayaman nito eh. Tayo mga bagong henerasyon. Kasi hindi tayo matatawag na Pilipino kung wala yung lengguwahe natin. Tama. Totoo. Okay, at maidagdag ko lang, siguro pagtatama, hindi lang dekada, siglo. Siglo nga, di ba? Okay, ba? Tama. Ayan, dahil natalakay na natin, Doc, yung kahalagahan din, which is napakaganda. Yung na pag-usapan na rin natin yung siglo, pumasok na yung siglo sa usapan. Pumasok na tayo din sa kasaysayan ng wika natin. grabe. Di ba? Yung kasaysayan kasi, Doc, yung kumaga, Doc, yung sa kasaysayan, ano ang isang aspeto ng wikang Pilipino na sa tingin niyo, Doc, is napanatili natin mula pa nung sinaunang panahon na hanggang ngayon ginagamit pa rin natin? Sa tingin ko dyan, pagsagot ko ay sasang-ayon ang lahat. Okay? Pag sinabi ko na ang ating wikang Pilipino ay mayaman sa bokabularyo. Totoo. Okay? Totoo. Ang tingin ko dito ay kayo din ay nararanasan ninyo dahil nga ang asignaturang Pilipino ay tumatalakay sa ating wika at ito ay hindi nawawala. Ito ay nararanasan ninyo yung sinasabi ko na mayaman sa bokabularyo. Okay? Ito yung tumutulong sa atin para mas maintindihan, mas mapalawak, mas mapagyaman yung ating wikang Wika. Pilipino. Okay? Yung ating sariling wika. Okay? Tapos maidagdag ko siguro dito, ito kasi ay nagmula doon sa ating mga kapitbahay bansa na ang tinatawag natin Austronesian. Ibig sabihin, pag sinabi natin Austronesian, ito yung sa Timog Silangan, nagmula sa Pasipiko at kahit nasa Madagascar, naka-impluwensya sa atin ito. Okay, na nagagamit natin yung mga wika na nagpapatungkol Wala na sa kalikasan, nagpapatungkol sa agrikultura. Kaya siguro hanggang ngayon ito ay nandito sa atin, nananatili. So siguro hindi rin tayo nagkukulang ng mga Pilipino sa pag-aalaga at pagtataguyod ng ating sariling wika. Pagpapalawak pa din, kasama yan. Kasi pag sinabi mong pagpapalawak, yung palagi ang paggamit na hindi nawawala. Sabi nga natin, sa pakikipagtalastasan natin, pagkokomunikasyon natin, nahandun palagi yan, mga yan. Yung mayaman na bokabularyo at itong mga wika na naisalin sa atin, nag-impluwensya sa atin, na hanggang ngayon ay nahandito. Tsaka, Dok, nabanggit nyo na about po sa mga talastasan, sa mga umaabot na sa pagbabago ng magiging progresibo nito. Okay. Since natalakay nyo na po,
ipapasok ko na rin po, Prof, yung pagiging progresibo ng ating wika ngayon, 'di ba? Kasi nga, Prof, kung titingnan natin mula nung nung siglo, tas mga nagdaang mga dekada, lalo na especially nung dekada 70, 70s, nauso yung mga pagbabaliktad ng salita. Di Yung ba? mga Yung mga petmalet. petmalu, nosi balasi, di ba? Yung mga ganyang pamamaraan natin ng pananalita. Tapos, umusog tayo sa panahon ng 2000, which is yung mga Jejemon. Jejemon, Kauso naman. Okay. Yung mga Jejemon, di ba? Tapos hanggang sa panahon natin ngayon ng mga Gen Z slangs, yung mga Riz, Totoo. di ba? Yung charisma pala yun, yung Riz. Kumbaga, Doc, ano po yung madagdag ko na lang din sa sinabi niyo is, ano po yung ipinapakita nito tungkol sa natural na pagbabago ng Filipino bilang isang wika? Gusto ko munang sabihin, yung nabanggit mo, pagbabaligtad ng salita, saka ko uuso daw sa kabila pa na sumunod. Mabanggit ko na inaabot ko yung pagbabaligtad ng salita. Okay, siguro maidagdag ko, hindi ko matanda kung nabanggit kanina, nosi balasi. So, inaabot Ano ko. ba yun? Okay, di ba? Sino ba sila? Ayan. Kasi Ayan. naririnig ko lang yun. Oo. Yan. So, inabot ko yung pagbabaligtad ng salita. At syempre, dahil ako ay nahandito pa din, kasama ninyo ngayon, yung Paano Jejemon at saka yung inyong mga salita ngayon, yung Gen Z ninyo, na kung ano man yung mga lingwahe, wika na ginagamit ninyo, ito ay tanggapin natin na nakakatulong, okay, para nga yung nabanggit ko kanina, na progresibong pagbabago ng wika. Okay, progresibo, ibig sabihin, tuloy na nagbabago. Okay. So, tingnan mo, yung panahon binanggit mo, dekada 70, Jejemon, and then Gen Z, nandiyan lahat. So, ibig sabihin, nung binanggit mo ito, lahat ito ay may pagbabago, nababago ang wika. Pero iisa pa rin. Pero iisa pa rin, ibig sabihin, tingnan natin yung mas magandang pakinabang dito sa pagbabago ng wika, na hanggang sa punto na nagagamit na nga natin, natatanggap na natin. Kaya nga mabanggit ko na 'pag tumingin ka sa diksyonaryo, meron kang makikita na bagong salita. May Okay? mga nabubuo. Nabubuo. Okay, so banggitin ko ang isa, pagka tiningnan mo sa diksyonaryo, yung imeldific. Ano yung Diba? Iyan. Okay. Yes, okay. So Hindi ito natin alam ay yan, ah. tumutukoy doon sa dating unang ginang na asawa ni dating Pangulong Marcos. Okay. So anong ibig sabihin ng imeldific? Natanggap na natin, kaya nga opisyal nasa nasa diksyonaryo na. So anong ibig sabihin? Yung anong ibig sabihin? Yung anong pamumuhay. Okay, yung magarbong pamumuhay. Ayan, ang ibig sabihin ng imeldific. So, ibig sabihin, ito yung isang halimbawa. So, kaya nagpapabago-bago din yung ating wika. At meron tayong iba na tinatanggap na nga natin. So, nakakasama na sa ating gramatika. Okay? So, nasama na sa pagporma ng mga salita. Ayan, paggamit natin. Okay? Sige. Dok, may dagdag ko na lang din. Kasi since nasama na natin yung Jejemon, di ba kasi nung panahon ng 2000, pumutok talaga yung teknolohiya. Yung technological advancement natin, nagkaroon ng social media, nagkaroon ng mga smartphones, di ba? Mga gadgets na From mga Nokia ginagamit 3210. natin. Ay, meron. Dikip, ito ano, di ba? Touchscreen. And sobrang napabilis nito yung pakikipag-ugnayan nating mga tao sa buong mundo. Pakikipagtalastasan, globalisasyon, kumbaga. And sobrang daming na pag-share, kumbaga na ibahagi ng ibang kultura sa ating Pilipino. Kumbaga, Dok, dahil po sa mabilis na pagbabago ng mga ating mga wika, naapektuhan po ba nito yung nakaka-apekto din po ba na mas mapapabilis ba ang pagbabago ngayon dahil sa social media nga? Paano po ito naiiba sa nakaraang panahon? Nabanggit mo na napapabilis. Okay, kasi nga unang-una, paano ba natin ipinakilala ang teknolohiya? Okay, sabi nga natin, ang teknolohiya ay nagpapadali ng buhay sa mga tao. Ibig sabihin, pinagagaan ang trabaho. Nakasama din dito ang komunikasyon. Nakasama din dito ang paggamit ng ating sariling wika. Pero nga, nakakaapekto ito dahil ang globalisasyon at ang teknolohiya, okay, yung internet,
ay dahil nagpapabilis nga. So, ibig sabihin, mabilis ang mga pagbabago. So, kailangan lang, para huwag tayong mawala sa sirkulasyon, okay? Dapat lang siguro talaga sumabay tayo. Sumabay. Kasi tanggapin natin na ito ay nahandito. Hindi natin ito makokontrol. Natural na nag-evolve. Natural na nangyayari. Okay? Walang makakapigil dito. Wala Kasi, oo, makapagpigil sa pagbabago. walang makakapigil sa pagbabago. Kasi kada panahon na dumadaan, may iba't ibang May mga nadadagdag, nadadagdag, may Ayun. nababago. Kaya hindi mo parang kumbaga sasabihin mo na dapat ganito lang yung pamamaraan natin. Hindi. Kasi Ayun. hindi natin mapipigilan. Nagkakaroon ng Yes. sangay. Yes, or magpirmi lang tayo sa kung ano ang meron tayo ngayon. Mm. Hindi po pwede. Mm. Okay, kailangan umusad tayo eh. Now, ang tanong, nakakaapekto ba? Oo, nakakaapekto. Pero tingnan nga din natin na pangalagaan din yung wika. Wikang Tama ating nga. wika. Okay? Palagi na doon yung pangangalaga. Okay? Kasi kung hindi natin naalagaan ito, Mm. paano ito magiging progresibo, paano magbabago, di ba? Eh, Oo. tayo lang din naman nito. Kung wala tayong pagpapahalaga sa sariling wika natin, Yes. Tama. paano pa tayo uusad Tama. kumbaga sa ating hinaharap? Kasi kasabay ng wika yung kultura natin, yung mga pamumuhay natin, di Tsaka ba? paano na lang yung susunod na henerasyon, di ba? Ayan. Kung hindi natin Di ba? ipaglalaban. Dahil na dyan, Doc, papasok ko na rin po yung mga kasalukuyang hamon ng wika natin, which is yung pinakahuli nating tanong. Doc, sa tingin ninyo po ba, Doc, paano naapektuhan nito ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa sariling wika? Dahil nga sa, yung mga kasalukuyang hamon, globalisasyon, mga pumapasok na bagong wika, wikang banyaga, at posible bang dumating yung panahon na kumbaga yung Pilipinas mas naging banyaga na yung natin, sarili nating wika sa mismong bayan natin. Ang magiging sagot ko dyan ay posible. Posible. Kung hindi tayo, anong tawag dito? Hindi natin Magiging vigilant. Ibig sabihin, hindi tayo mapagbantay. Opo. Okay? Paghahayaan natin. At siguro mabanggit ko, at baka nakita nyo rin, bilang mga journalism student na mag-aaral sa journalism, alam ko ay hindi kayo nahuhuli sa balita. Okay, baka napansin ninyo, dapat. Baka napansin ninyo na merong isang pagkakataon sa balita na ang Pilipinas ay kiniklaim na probinsya ng China. Kung ito ay pinabayaan natin, malamang, posibleng mangyari yun. Okay? Na magkaroon ng salitang banyaga, mawala ang ating sariling wika kasi pinayagan natin na makapasok sila. At tayo ay mailalim sa kanilang gobyerno. Nakita ko yun eh. Yung isa tulay, yung yan. province of China ba yun? Tama. Di ba? Ayan, tama yan. Kaya nga, yun yung sinasabi ko din na pag binanggit natin yung pagsako ng ating sariling wika, yun yung tinatawag natin na cultural imperialism. Nasakop na tayo. Cultural imperialism. Imperialism. Sulat niya yan, sulat niya yan. Oo, sakop tayo. So, ibig sabihin, magiging pati ang wika na parte ng kultura ng Pilipinas ay mawawala. Mababago. Lahat tayo magiging Chino. Huwag naman. It is mahirap. Wag naman. Mahirap na yun. Pilipinos. No. Diba? So, naniniwala ako na ito ay hindi papayagan na mangyari ng mga Pilipino. Okay, so tayo dapat nakabantay, aalagaan, payabungin, pagyamanin, patuloy na gamitin ang sariling wika. Opo. Kasi pangit naman po na umabot tayo sa punto na hindi na po ginagamit yung sarili nating wika sa sarili pa po nating bansa. Ano pa ang silbi natin na nandito tayo sa sariling bansa kung hindi mo gagamitin yung sariling wika? Parang naging hilo ko naman. Diba sabi mo kanina, Hiraya Manawari. Yung sa purpose mo, malaman mo kung ano yung purpose. Parang eto na yun eh. Isa na po ata yun. Ito na yung purpose mo Makonekta na natin. na ipagkalat ang ating wika sa iba, diba? Na pagyamanin, unlarin. Kasama na yun. Tsaka, tulong-tulong tayo. Totoo po. Kasi nakakatakot din. Makikita mo. Parang yung kapitbahay ata namin. Parang 2 years old pa lang. Ang galing na mag-English. Sabi ko, Para sa atin. narinig ko, Mami, can I get a McDonald's? Gumaganon. Gumaganon. Sabi ko, grabe. Parang 2 taon pa lang yun. Ako natuto ako mag-English nung high school na. Nung huli matras ko na, di ba? Kaya,
nakakatakot na kailangan talaga nating pagyamanin. Totoo. Maidagdag ko lang din, iyon ay magandang senyales. Kasi mga bata pa lang, nabanggit mo, 2 years old, 2 taong gulang pero nag-i-Ingles. Magandang senyales. Kasi wag din nating isang tabi yung wikang Ang Ingles. Kailangan din Yes. naman natin yon. Okay? Pero siyempre, mas bigyan natin ng mahalagang porsyento yung Mas paggamit. Oo. ng ating Mas malaking porsyento yung ating sariling wika. Di ba? Dapat hindi magandang Maganda po salubungin, marami tayong magandang maging involved sa makabagong panahon ngayon, pero wag nating kakalimutan. nakalimutan ang Tama. sarili nating Totoo. Tama. Kaya, Dahil handa ka. ay syempre, dahil natapos na tayo sa talakayan at napakadaming kaalaman na Totoo, ibigay parang ni grabe. Doc, di ba? totoo talagang nabusog. Yung karunungan grabe. ni Doc, Di ba? nakakatuwa. And dahil dyan, papalamigin muna natin, Doc, di ba? Masyado tayong seryoso, masyado eh. Kanina, saya-saya natin, seryoso. Oo. Tapos biglang, chill muna ulit. Parang Dahil dyan, di ba? meron tayong pinakahuling segment, Doc. Handa ka na ba, Ayan. Doc? Handa ka na ba, Doc? Siyempre, di ba? Handa. Dahil dyan, ang susunod na segment natin ay pinamagatang Tumpak o Sablay. Palakpak naman, ang galing, di ba? Ayan, tumpak o sablay. Di ba? Parang basic lang. Doc, ang tumpak o sablay, kung may paliwanag ko lang, is magbabato po kami ng mga salita o pangungusap na madalas mali ang ginagamit. Mali yung ginagamit ng mga tao, tapos sasagutin niyo po kung tumpak, which is tama, or kung sablay or mali. Pero, Ito po gagamitin dahil ko. dyan, yung paggamit po ng tumpak o sablay natin, Doc, papaliwanag ko lang. Kapag tumpak po is smiley. Smiley. Kapag Smiley. sablay is sad emoji. Ayan. Ayan, Doc. Oo. Ang tanong, handa ka na ba? Handang hanap ko. Ayan. Gusto ko ito. Totoo. Kayo. Handa na rin sa tumpak o Sagutin ko sablay. Oo. Teka, ma'am, sa Ayan. Di ba? Ang unang-unang pangungusap na ilalabas natin ay, ayan, basahin natin. Umuwi siya ng NG, mabilis sa kanilang bahay. Ngayon, Doc, tumpak o sablay? Alin ba dito ang sagot? Ang Ito. ay, Yan. Okay. tumpak? Are you sure? Sorry. It's Sorry. final na ba yan? Final answer. Ayan, final. Parang nagdalawang isip. Nalito. Ayan. Hindi kasi maayos ang Ay, sorry. ko. Paumanhin. Ayan, Final natin answer. ang sagot niya po ay sablay. Sablay. Ayan, ipakita natin ang tamang sagot sa umuwi siya ng mabilis kanilang bahay. Okay. Ayan. Tama, sablay. Di ba? Ang galing. Ayan. Babasahin ulit natin na umuwi siya ng mabilis sa kanilang bahay. Bakit ganon? Bakit NANG ang tamang pamalit doon sa NG? Hindi dapat NG. Okay. Doc. Unang-una, Christian, sabihin ko na tama yung pagbigkas mo ng nang. Ha? Medyo mahaba. Kumpara doon sa NG na nang. Sige. Sabay-sabay. Eh, Ako-connect. Na. Yan. Medyo mahaba. Sige. Bakit? Kasi nga, yung unang salita, bago yung nang, ay nagtatapos sa patinig, yung a. So, hindi po pwede yung NG, kaya kailangan ng. Okay. Ang sumunod na salita ay salitang kilos. Kilos. O pandiwa. Okay. Pandiwa. Okay. Or sa Ingles, yung verb. Kaya ang gamit natin doon ay yung mahabang ng. Ayan. Ang galing tama si Doc. Guys, gagamitin niyo po yung salitang NANG nang sa pangungusap kapag ang salitang kasunod po nito ay action word or pandiwa. Okay, hindi po natin ginagamit yung Kilos NG. over Di ba? Tama. Ayan. Para sa susunod pang pangungusap, ano ang next? Ayan, nakakalungkot isipin. Masaya na siya sa Hindi pa. Ano ba yan? Ay, Diba? sorry ba? Ano pala, Parang nadala may sa... relax, Nadala. diba? Ayan, dahil nakakalungkot isiping masaya na siya sa iba. Dok, tumpak o sablay? Ayan, sablay. Ano ang tamang sagot? Ano ang tamang sagot? Papakita natin. Walang Ay, Ayan, na. tama, di ba?
Tama po si Doc. Sablay po ang paggamit ng nakakalungkot. Ang tama pong paggamit ay nakalulungkot. Basahin natin, nakalulungkot. Ulit. Isa pa. Isa, sabay-sabay tayo. Nakalulungkot isiping masaya na siya sa iba. Nawala ang aking pagiging binibini. Ayan, Doc. Doc, dahil tama. Alam mo kung bakit sablay? Oh. Alam mo kung bakit sablay? Ay, ano ba Kasi yun? bawal yan eh. Oo. Bawal yung maging masaya na siya sa iba. Ano Uy, ba? uy, kalma. Kalma, Bibi. Kalma, si Doc tayo. Si Doc tayo, kay Doc tayo. Mainin, balik. Mainin dapat. Ayan. Doc, bakit po, bakit nakalulungkot Hindi ang po tama? hindi nakakalungkot. Okay. Iyon nga, tama. Ang sabi ni Cass. Okay. Ni Binibining Cass. Sige. Dapat bigyan natin ng pansin or ng diin yung salitang ugat. Hindi yung ating panlapi. Okay? Kasi ang salita ugat, lungkot. So doon natin dodoblihin Yun yung ano eh, salitang ugat. unang syllable. So hindi dapat nakaka. Dapat yun ay nakalulungkot. So, hindi pala dapat ginagamit ito. Ah, Unlapi. Kumbaga, Napapaulitin. dapat ang salitang ugat ang Pag-uulitin. Totoo. Ayan, Doc, maraming Maraming salamat po, di ba? Ang galing ni Doc. Ang dami natutunan. Palakpak naman dyan, guys. Di ba? Grabe. Ayan, at dahil dyan, magbabalik po ang CMU Anong Connect. Season 2. Mic, lights, camera, action! Gusto mo ba ng kakwentuhan? O gusto mo ng tawanan at sikahan? Halina, pag-usapan natin yan. Konektado ka na ba? Ituan! Tara, samahan niyo kami sa aming podcast para bigyan natin ng boses ang mga kabataang malagwenyo. Dito sa CMU Anong Connect Season 2! Ayan, at nagbabalik po muli ang pinaka-inaabang episode natin ngayon, ang CMU Anong Connect. Ayan, ang ganda.
Oo, Ang ganda ng episode ang dami natin natin, di natutunan ba? sa buwan ng wika. Parang Diba? kaya nating i-describe ng one word, eh, di Ay, sige nga. Ganda. Ay, one word, parang binigyan Isang lang. salita. Ganda, ganda. Okay. Ganda. 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 O Pinipining Cass, ano ba yung pinaka-takeaways mo ngayon? Pinakatumatak talaga sa akin ngayong araw. Bukod sa ang dami nating mga natutunang mga matalinhagang salita, mga malalalim na salita, natuto tayong magpilipit dila, ganyan. Maganda yun. Ayan. Pinaka-paboritong part ko talaga yung kay Doc Pablo. Ay, Kasi grabe, alam mo ba, sorry kasi ang bobo ko talaga sa Ay, grabe. na, Grabe sa naman. nang na mahaba, at saka sa NG na nang, diba? Ayun, ang dami kong natutunan, Ayan. pero parang, Ay. lang. Ano yun? Teka. Yun naman siya. Uy, ayan ka na naman. Parang parang pangatlo na yun. Wait lang. Iba pa. Binalik niya kasi ako sa ano eh. Parang binalik niya ako sa sa Nag-relax. nakaraan at ginising niya ako na para bang, "Uy, be, huwag kang maging dayuhan sa ating bayan." Oo. Diba? Huwag kang maging dayuhan. Diba? Ayan. Tayo, maging instrumento tayo na paunladin ang ating Pagyamanin. salita. Pagyamanin. Diba? Ayan si Binibining Jillian. Parang sinabi na lahat ni Cass, parang wala na akong masabi. Parang naubos, Pero, nag-acting pa. pero ayun po, like, katulad po ni Binibining Cass, ang dami kong natutunan. Favorite ko yun po yung part ni Doc Pablo. Aside po sa, may mga nakahalubilo tayo from Cass, di ba? Kasi, ang dami ko natutunan na talagang dapat pinapahalagan talaga natin yung wika natin. Kasi, sa panahon natin ngayon, parang hindi na ganun Kakilala eh. Oo, hindi na siya Ang dami ng Mm. pagbabago. May mga Korean na Totoo. wala namang masama doon. Pero, Tsaka may quote Nakiki- din si it's Jose Rizal na, it's a reality na nakikita natin yung mga globalisasyon, yung mga wikang banyaga na pumapasok sa atin. Walang masama doon. Ang dapat lang natin gawin is ipakita natin ng pagpapahalaga natin, di ba? Tsaka kung ako tatanungin yung mga pinaka-key takeaways sa episode na to, unang-una doon sa mga college, yung sa mga estudyante kanina na napakagaganda ng kwento nila. Di ba? Napakaganda, napakayayaman, napakatatalino pagdating sa wikang Pilipino, sa mga panulat nila. Nakakamangha kasi grabe yung Binibining Stephanie, nag-publish pa ata, di ba? Parang gusto mong alam, Physical book gusto mong alamin yun, di ba? Tsaka, pinaka-huling naintindihan ko talaga sa episode na to is, kapag ang wika ay hindi malaya ang ating ang bayan. bayan. Totoo. Hindi rin malaya ang bayan natin. Kasi kung malaya ang wika natin, malaya tayong mag-isip, malaya tayong magpahayag, malaya tayong magmahal. Tapos, malaya tayong ipaglaban yung ating bayan. Kaya Totoo. dapat, di ba? Dapat pagyamanin, paghubugin natin. yan, may quote nga si Jose Rizal na, ang hindi marunong magmahal ng Sariling wika ay mas masahol pa sa salansang isda, di ba? Ayan, dahil dyan, dahil dumako naman po tayo sa ating mga guests, di ba? May From College of Arts and Sciences and si Doc, di ba? ano yung mga final messages mo po Final sa messages. aming Yung mga podcast? natutuhan nila, itanungin natin sila, di ba? Ano yung Ayan. pinaka-parang, Ginoong, ano muna? ano yung Lead. pinaka-parang, parang, uy, Key takeaways. Tsaka anong message mo? Ayan, message muna tayo. Ay. Hindi naman masamang gumamit ng salitang banyaga. Tama. Totoo. Nasanay na ang ating mga dila rito. Sapagkat tayo'y tanggap ng bawat Salita. kultura, ng bawat salita, Papa-Amerikano, Espanyol, Japanese or Korean man yan, hindi yan masama. Basta, wag mo lang kalilimutan na ang salitang Pilipino ay mahalin mo, isapuso mo, at paglawigin mo palagi. Yes. Di ba? Kasi, parte na tayo ng mundo. Hindi tayo mawawala dyan. Makakasalamuha talaga natin yung mga nasa ibang bansa. Oo, tama yun. Walang masama doon. Kailangan, yun nga, sabi nga ni Ginoong Kenneth Lee, is dapat pagyamanin pa natin. Huwag natin kalimutan. Palawakin. Di ba? Ayan, si Binibining Stephanie naman. Anong message mo? Any last message? So, yun, ang dami kong natutunan ngayong araw. And lalo na kay Doc Pablo. And yun, yung mga nailabas ngayon, yung mga paggamit ng
sa iba't ibang sa pangungusap is talagang maraming tao ang hindi talaga ang nagkakamali talaga sa paggamit nun. So, ayun ang ipapayo ko lang sa mga kapwa ko manunulat o sa mga gustong ipalago o ipaunlad yung kanilang bokabularyo sa wikang Pilipino is Kakayahan, di ba? sumali kayo sa mga writing contest o mag-practice kayo, magsulat kayo sa isang kwaderno na isulat nyo kung ano man yung nararamdaman nyo kasi mas effective o mas epektibo yung isang kwento na isusulat nyo kapag na ano kayo, yung nararamdaman nyo mismo. Sa isang araw, pwede nyo sa diary, kung ano man gusto nyo, pwede nyo gawing kwento yun, i-publish, yan. So, yun, talagang, dapat talaga ay mahalin natin yung sariling wika natin since Pilipino tayo. So, paano tayo matatawag na Pilipino kung tayo mismo is hindi natin minamahal o hindi natin nagagamit araw-araw and lalo na at marami sa atin ang nagkakamali sa mga iba't ibang salita ng wikang Pilipino. Yung iba, di ba natin alam eh. Binibining Sandara naman, ano yung message mo? Okay, so yung pinaka natutuhan ko talaga dito sa CMU Anong Connect podcast, syempre ang dami. And sobrang saya kasi first time ko rin na maging guest dito. Yes. And mahalaga yung wika natin kasi dito tayo naka-connect or konektado tayo sa wika. At nagiging isa tayo dahil sa wikang Filipino. Mahalaga na ginagamit natin yung wika natin sa pang-araw-araw. Kasi hindi na yan, nakaukit na yan sa balat natin. Oo. Totoo. Hindi nyo na Nakaukit maalis na yan. yan. Parang tak na natin. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo maalis yan. And may message din ako sa mga manunulat na huwag kayong titigil. Kasi, at mahalin pa natin or magsulat pa tayo ng mga panitikan na nasa wikang Filipino. Yes. Dahil naniniwala ako na ang wikang Filipino ay buhay at buhay ng mga Pilipino. Yes, Kaya ang final message kay Doc, Doc, si di ba? Doc naman. Anong final message mo, Doc? Paano nga sasabihin ko dito sa ating tatlong bisita rin na mga manunulat, Yes, mga edad na gantong kababata pero naipapahayag. Hindi, tama. Naipapahayag yung kanilang mga saloobin, katulad ng binanggit ni Stephanie kanina. Ngayon, babanggitin ko rin yung sinabi ni Sandara. Tama ba? Okay. Na ipagpatuloy ang pagsulat. Okay? Kasi ito yung buhay at buhay ang wikang Pilipino na makita lahat sa mga panulat ninyo. At gusto ko magpasalamat kay una muna pala bago ako magpasalamat kay Kenneth din na nadinig ko rin kanina na mahilig ding magsulat. No, ipahayag mo lahat. Okay? Yun yung magiging katibayan na ang wikang Pilipino ay buhay na buhay. Yes, at mapagpalaya. Okay, at mapagpalaya. Kaya palawigin pa natin, okay, ang wikang Pilipino. Ngayon, gusto kong hingin itong pagkakataon na to na magpasalamat, okay, sa CMU Anong Connect. Kaya maraming salamat Yes. po, Doc. At katulad ng sinabi ni Stephanie kanina, o ni Sandara kanina, na ito yung unang pagkakataon na ako ay naimbitahan para maging bisita. Okay? At susunod pa. Meron pa Sana yan. may sumunod Meron pa. ba yan? Okay. Oo. Kanina kinakabahan, pero ngayon talagang Gusto ulit sumala. gusto ulit sumala kasi naramdaman ko nakasama ako sa pamilya. Okay. So, Ating wika ay mapagpalaya. kaya gusto kong pasalamat, lalo na huwag kalimutan si Program Coordinator Jen Tan. Yes. Salamat po, Doc. Yes. Maraming salamat. Okay, at siyempre lahat ng nandito, yung bumubuo ng CMU Anong Connect. At siyempre, shout out doon sa tatlong bibe ng CTE. Alam niyo na kung sino kayo. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong tatlo. And Doc, maraming salamat po. Greetings po natin. Happy birthday po, Primo and Max. From CMU Connect family po.
Happy birthday po. Happy birthday po. Be happy. Maraming salamat. Hindi po ito magiging posible kung di dahil sa aming team. Yes, sa mga staff namin. Kila Ate Mau, kila Kuya Rod, diba? Kila Dave, na pagod. Station na ginawa niya. Yes, diba? Maraming salamat. Activities. Magawa pa rin po. Iba rin talaga. Iba yung iConnect. Iba talaga sila. Grabe. Isa pa pala. Diba? Deserve. Ayan. Simula dry run, di ba, nandito sa mag-drive. Tayo mag-drive run, nandito na sila. Ano oras ba? Ano oras na uuwi na? Parang alas, Ayan. mga 8 Ayun, pa lang, grabe. nandito na sila, di ba? Ayan, kaya grabe. natin kapag ganyan. Ayan, Maraming salamat. At ayan lamang po ang aming episode ngayong araw. Ako po si Christian Tatel. Ako po si Jillian. Ako naman, si Cassandra, Ayan, na nag-iiwan ng hanggang tado ka na ba? konektado ka pa ba? Konektado pa! Ayan. Konektado para sa kabataan Malabueño. Yes! Shout out po! Shout out po! Mic, lights, camera, action! Hoy, nandyan na! Sino darating? Ayan na! 3, 2, 1, go! CMU Ano Connect Season 2